So ay mga kamaster, no, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. So sa araw pong ito, nandito po tayo ngayon sa May Kuwalang Bulacan. Sige po. So mayroon po dito tayong refrigerator na tatak ay Electrolux digital inverter. So sa madaling sabi, ito po ay ginawa na rin ng iba't ibang technician, particular dito sa Electrolux na service center. Itinawag ho natin ng ating minamahal na customer sa Abenson, then pinadalan sila ng technician galing kay Electrolux. Madaling sabi, hindi po nagawa. Then napupunta si ma'am ng iba't ibang technician dito hanggang sa yung last na technician na pumunta dito ay isang subscriber din natin at kababayan technician. Maging siya ay hindi niya rin na kinaya. So madaling sabi, kaya siya po ang mismo nag-recommend kay ma'am sa atin. Kaya po tayo ay natagpo ni ma'am sa YouTube. Okay? So tuklasin po natin sa mga oras na ito kung ano nga ba talagang naging sanhi ng hindi paglamig, although iba't ibang technician ang gumawa nito, mga kamaster. Okay? So ito po ay Electrolux na side by side, mga kamaster. So ay mga kamaster, no, ito na po yung kabuuan ng loob ng ating refrigerator. So talaga may kalakihan ito, no. So tingnan ho natin yung loob. Base doon sa ating minamahal na customer ay hindi raw ho ito na baklas ang sino mang technician nung ito ay ginawa. Okay, so for the first time na in history, tayo lang po ang nakabaklas ng mga panel na ito. So tingnan, ipapakita ko sa inyo yung pinaka loob ng refrigerator na ito. Okay? So, protocol, since nakita nyo na, magsimula na po tayo sa pag-evaluate. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ito na nga mga kamaster, pagkatapos namin malinis yung area, kita mo, hindi lang kami technician, janitor pa. Okay? So, ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa ng iba't ibang technician, kasama na ho yung service center ng Electrolux. Okay? So, ito na ho yung kabuuan ng kanilang ginawa. Okay? Ito po. So, kung ating makikita, ito ay sad to say, parang nawala na ho sa original na ano, no, na wirings itong ating compressor, particular dito sa inverter board o driver board ng ating compressor, no. Yan, may mga ano na pinag-jumperan na, hindi ko alam kung ano mga reason. So yun ang tutuklasin natin sa mga oras na ito, mga kamaster. Okay, so tayo po ay magsimula muna sa pag-evaluate. At least pinakita ko lang sa inyo yung before and after na physical appearance ng ating unit, no. So kung ano man yung mababago mamaya, depende kung ano yung magiging output ng ating diagnosis, kung ito nga ba talaga ay healthy pa upang ipagawa o talagang stop na, mga kamaster. Okay? 2,000 years later. So ayun mga kamaster, no, subukan muna natin na obserbahan kung aandar nga itong compressor kasi medyo matagal, no, hindi ho umaandar itong ating compressor. Kung yung ating napapansin, nanginginig yung ating compressor, nag-initiate naman siya para umandar pero hindi ho tumutuloy. So obserbahan ho muna natin. So ayan o, pagkalipas ho ng 10 araw, saka palang humandar ang ating compressor pero yun nga, namamatay. Okay? So at least nakikita natin yung difference, no, ng ating ginagawa ngayon. Talagang hinihimay-himay ho natin lahat. Ultimo kalitlitang parts. Sinatsaga ho natin na i-test maging itong ating actual na ginagawa ngayon. Ayan o. So nanginginig, nag-initiate siya na mag-start yung nga lang, hindi talaga tumutuloy. Kung tumutuloy man siya, namamatay. So fluctuated itong ating compressor, no. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So ay mga kamaster, no, tayo po ay magsimula na mag-vacuum. Kung ating mapapansin, walang nilagay na access dito sa liquid line. So wala ho tayong access para sa condenser part at sa compressor part. Pero sabi ko nga, magdi-deep vacuum tayo sa mga oras na ito upang malaman natin kung meron nga ba talagang leak itong ating system, mga kamaster. Okay, so on muna. Buksan ho muna natin dito. Okay. Yan. So magantay ho tayo ng medyo matagal-tagal, at least mga 20 minutes, mga kamaster. So ay mga kamaster, no, after ng 20 minutes, ang gawin natin, sa shutdown na natin to. Off toy.
Then magantay tayo ng at least 20 minutes ulit mga kamaster para malaman natin kung mayroon nga ba talagang leak itong ating system. Okay? 2,000 years later. So ayun mga kamaster, no? Papalitan ho natin itong sensor na to, itong defrost sensor at thermostat sensor kasi 8 kilo ohms na. So para maniwala kayo, subukan natin kuha na ng parameters to, data value. Okay, nag-change value ng ating defrost sensor. Yan, no? 8 kilo ohms. Yan. Yun. Okay, so yung isa ng mga sensor, pinapalitan na ni Utoy. Yun, no? Okay. Okay. So hanggang ngayon nag-leak test pa rin tayo. Habang nag-leak test tayo, syempre pinapalitan na rin natin yung mga sensor na dapat palitan mga kamaster, okay? So ayun mga kamaster, no, habang nag-aantay tayo, so lagpas na ho tayo ng 20 minutes, no. So may nakikita tayo dito nga medyo hindi maganda dahil gumagalaw ng bahagya yung ating pointer. Pero bago yan, syempre kailangan pa natin ng mas mahaba pang pasensya upang malaman natin kung meron nga ba talaga itong leak. Habang nag-aantay tayo, check muna natin yung filter capacitor para malaman natin kung pasok pa nga ba itong filter capacitor natin, okay? So itong filter capacitor ay mayroon po itong value na 220 microfarad, 220 microfarad, then 400 volts. Yeah, 400 volts mga kamaster, okay? 220 microfarad. So test na ho natin. Okay, ito ho yung negative side ng ating filter capacitor, okay? Set na ho natin ito sa capacitance. Ayan. Habang nag-aantay tayo, check muna natin. So kung ating mapapansin, mayroon na lang ho tayo nakukuha 188 microfarad out of 220 microfarad. Okay? So indication lamang po yan mga kamaster na yung ating compressor, hindi walang sira sa compressor, no? Na yung ating drive frequency ng ating compressor ay hindi ho ganun ka bilis. Ibig sabihin, hindi na ho na-attain, na-reach ng ating compressor yung required na 40 Hz up to 150 Hz dahil nga po sa mababang uri ng capacitance ng ating driver board ng filter capacitor. So, kuhanan ho natin ulit ha, para makita nyo. So 187 microfarad na lang ito. Kanina 188. So siyempre nagbabari yan. Pero ngayon ganun pa man, malayo na ho siya dun sa tinatawag na normal na parameters na 220 microfarad. So 187 na lang. So ano pang asahan natin dyan? Hindi ko naman sinabing sira ang ating driver board at hindi ko naman sinabing sira ang ating compressor. Pero kung ating mapapansin kanina na napakatagal ho talaga umandar ng ating compressor. Bakit? Kasi nga weak yung ating filter capacitor. Okay? So ang epekto ho nito sa system ay hindi ho talaga magdadrive ito ng 150 Hz mga kamaster. Okay? Okay, so ito lang yung ito lang yung mga indication na yung ating filter capacitor, yung ating board ay nagsasuffer na ho ito ng hindi magandang parameters o value. Kasi nga itong refrigerator ay 7 years na yata sa ang pagkakaalam ko, no, 7 years na yata. Yun ang pagkakaalam ko base doon sa sinasabi ng ating minamahal na customer. So tingnan na natin dito. Okay, gumalaw ho yung ating pointer. So ibig sabihin may possibility na meron talaga itong leak. Okay? Kasi hindi ho tayo nag-leak test ng positive pressure, nag-leak test ho tayo ng negative pressure para alam mo yung walang gastos sa pressure ika. Kasi sa negative pressure pa lang malalaman na natin kung may leak yung isang system, no? Kailangan lang na talaga natin ng konting pasensya dahil nga medyo may katagalan, okay? So ang gagawin ho natin dito, i-check double check ho natin kung saan banda yung leak, sa evaporator part o sa condenser part mga kamaster, okay? Ganun lang po, kailangan ho natin na ma-double check yung mga component kapag ganito kalalaking parts, kalalaking refrigerator ang ating gagawin, no? So siguraduhin natin kasi isipin mo, nakailang technician na, no? At saka ito pa, take note, ginawa na ng Electrolux. Recommended ng Abenson base dun sa kinikwento ng ating minamahal na customer. Ginawa na ng Electrolux. So, pagkatapos nung ginawa pa ng ibang tao hanggang sa ayun yung huling nag-check, kababayan natin technician, so siya nag-recommend sa atin na tawagin na nga tayo. Okay? So, i-double check ko natin baka nandito lang sa may condenser part yung problema, mga kamaster. Okay? Ang bahagi nito ay hatid sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun mga kamaster, no? Pinull out na natin itong condenser assembly na to, din yung fan. Ang gagawin natin, since nga na, ang daming kalawang, no, sa drain pan na to, papalitan ho natin itong buo na to, yan. Para lahat ng napang ilalim ay copper na, hindi na siya bakal mga kamaster, okay? So, pinakita ko lang sa inyo kung paano yung assembly ng Electrolux na to, mga kamaster, okay? So bukod ho dun sa sa condenser, ito meron pang isang leak dito. Oh no! Kaya dun sa ating mga kababayan na technician, no, maging aware ho tayo sa sa capillary na to dito, no. Yan, no.
Lagi ho natin titingnan kung talaga nga bang wala tong ilamat, ika nga oh. Kasi syempre, maiksi lang naman yung capillary, nagaganon, ayun. Diba? Since nga na nakailang technician na yung gumawa nito, kaya siguro dahil nga maliit na tubo lang ito, so maliit din na leak, ika nga. So sabi nila after 2 to 3 months nawawala na yung lamig. So dahil nga ho yan dito, isa na yan dito. Okay yung reason, pero yung primary, yung sa condenser, yung may leak talaga doon. Then ito. Okay, so ang gagawin natin, ibabaklas muna natin ito ng bahagya para makuha natin yung capillary, no? At madugtungan, ika nga. Okay? So, ayun nga mga kamaster, no? Nahinangan na natin, buti may dala tayong 1/8 na capillary. So, ganito yung ganito yung ating mga minsan na encounter sa site, no, na hindi natin inaasahan. Buti kamo, lagi tayong madalang mga ganitong adapter na 1/8 kapag nababalian o may mga leak doon sa capillary. Meron tayong ganito mga adapter na talagang makakatulong sa atin. Okay? So, okay na po yan. Ikakabit na ho natin to dito sa filter dryer. Okay? 2,000 years later. So, ayun mga kamaster, no, pagkalipas ho ng 15 minutes, kuha na ho muna natin ng high head temperature yung ating compressor. Meron ho tayo nakukuha 121 degrees Fahrenheit. So, luluto pa nululuto yan kasi nga 15 minutes pa lamang. So, ang tanong, ano yung topic natin sa mga oras na ito, kamaster? Okay, 122. Ano yung topic natin sa mga oras na ito, kamaster, regarding dito sa Electrolux na digital inverter? Kasi nga, ang nirereklamo ng ating minamahal na customer ay namamatay nga yung compressor. Okay? So, ang una-una natin nakikita doon ay, yun nga, sira ho yung thermostat sensor. Pansin nyo nga kanina, umaandar yung compressor pero fluctuated. Nagpa-fluctuate, namamatay, umaandar, namamatay. Bakit? Kasi nga ho, mahalagang malaman nyo na kapag in any inverter na refrigerator, kapag intermittent function yung ating compressor, so ang unang-una nating iisipin, una, yung thermostat sensor o yung thermostat ng ating refrigerator. Ito. So, pinalitan na ho natin thermostat sensor kanina. Okay? Kasi kanina, nung hindi pa natin pinapalitan, nag-intermittent siya. Nagkakaroon ng amperahe, maya-maya wala. Nagkakaroon, maya-maya. Tapos mamaya, nagkakaroon na. So, ibig sabihin, intermittent. So, nung pinalitan natin ng thermostat sensor, ayun, dire-diretso na yung andar ng ating refrigerator. So, ang tanong, ilang volts ba yung output ng thermostat na sumusupply dun sa ito nagaling sa driver board, ilang volts ba? Thermostat na yung mga kamaster gawin dun sa motherboard. Si motherboard naman ang nagbibigay ng signal kay thermostat upang umandar ang ating compressor. So, bibigyan ko kayo ng idea kung ilang volts yung supply ng ating system kay thermostat upang mag-switch ang ating compressor. Itong sensor, ang voltahe ho na ito ay 1.5 volts up to 1.6 volts ang voltahe ho nito. Pero yung controller, ang sinusupply ho niyan ay 6 volts up to 6.7 volts mga kamaster. Acceptable pa yung 6.8, pero naglalaro siya sa 6 volts up to 6.7 volts para mag-trigger, para mag-switch ang ating compressor. Okay, so kuha na natin ng actual na voltage itong ating thermostat. So, ituturo ko muna sa inyo para makita nyo. Yeah, para magkaroon kayo ng idea. Yung ating thermostat signal ay ito ho yun. So, nilagyan na rin ho natin siya ng electrical tape kanina kasi ang sagwa di ba? So, kung mapapansin mo, naka-electrical tape na siya. Ito ho yan mga kamaster, ito ho yun. So, ang kulay ho ng wire niya ay black at saka red. So, pagpapatunay na lamang na DC yung ating thermostat controller, positive at saka negative. So, ang pagkuha ho niyan, siyempre, dun sa positive at saka negative, nakaset ho tayo sa DC. So, ito yung niya, yung clip niya. Ito yung niya, yun o. So, dalawang wire lamang siya, mga kamaster, no? Ayan. Isa natin. So, kukuha na natin siya kung ilang volts yung kanyang signal na galing sa nagaling sa motherboard. Yun. So, kukuha na natin from negative to positive. So, mayroon tayo nakukuha ang 6.18 volts DC. So, yan po yung tamang voltahe upang mag-switch
itong ating inverter na compressor. Kapag mas mababa ho sa size, siyempre, kung ano ang mas mababa sa 685. Di ba? Minsan kapag 5 volts ang sumusupply sa ating controller, minsan intermittent function ho yan mga kamaster, no? Hindi ho yan basta-basta mag-start ang compressor, umuugong lang ho yan. Okay? Pag umuugong, ibig sabihin hindi makapasok ng maayos ang ating signal kay compressor. Okay? Kaya dapat mabuo muna natin yung 6 volts o up to 6.7 volts upang mag-trigger si compressor, mag-switch si compressor upang umandar. Klaro? So sa ating nakikita, 6.18 volts DC. So sapat na sapat po yung ating voltahe upang mag-switch ang ating transistor upang i-switch niya rin si compressor. Okay? So tanggalin na ho natin. Yan, ganun lang po kadali, no, mga kamaster. Pero sabi ko nga, yung filter capacitor na yun na 187 microfarad. So hindi ko sinabing sira, pero nakikita niyo naman kung gaano ho siya kababa. Okay, klaro? Then yun nga, hindi ho yun magbibigay ng 100% na frequency sa ating compressor. Kasi ang ating compressor ay 40 up to 150 Hz. So kapag ganyan yung capacitor, filter capacitor natin, hindi ho niya mabubuo yung 150 Hz mga kamaster. Lalong-lalo na ito ay na-convert na. Okay? Tapos nasolve na ho natin yung nasolve na ho natin yung problema sa leak, no, kanina. Yun yung ating nakalubog sa tubig. Okay, pakita ho natin. So, yan po yung ginawa ni Electrolux. Okay? Binaypass na lang ho nila. So, pero binago ho natin to, yung connection na to. Yan. As is pa rin naman yun, pero yung connection kanina, binago ho natin. Then, yung leak naman dito sa ating capillary, na-solve na ho natin. Okay? Buti ka mo, lagi ako may dalang 1.8 na, 1.8 na capillary. Case to case talaga, nagagamit ho natin yan. Kapag may mga ganitong uri ng kaso na talagang nagkakaroon ng crack yung ating capillary. Kaya ingat po kayo. Asan yung capillary kayo? Wala na. Ingat po kayo sa capillary, no? Na ito ho. Ingat po kayo sa mga capillary, particular sa Electrolux, Samsung, LG. Kasi akalain mo, naglabas sila ng capillary na hindi man lang nila nilook, no? Ewan ko kung bakit ganoon ang mga design nila. Sana, kung maglalabas man lang sana ng capillary, yung tipong mapapakinabangan ng ibang mga technician, no? Hindi yung naglabas ng kakarampot na capillary. Siyempre yung technician na gagawa, maging kayo man, posibleng Electrolux ang nakadali nito, hindi lang nakita. Siyempre, magaganon-ganon ho yan. Di ba? Kasi hihilutin ho yan kasi nga i-bend. Yan, i-bend ho natin. Na-bend na natin. So kapag na-bend na natin at ganito kaiksi, magkakaroon po yan ng friction, no? Dito. So, ang tendency, mababali ho, magkakaroon ng crack. Siyempre, maghihinang ka sa filter dryer, iaasinta mo, ayusin mo. So, may tendency talaga na nagkakaroon ng crack. At yun na nga ang nangyari. Nagkaroon nga ng crack, buti ka mo na nakita natin kanina na parang, napansin ko kanina, parang parang ang lambot nung capillary. Hindi siya kagaya ng dati na yung mga usual na kapag ginagano natin, talagang lumalaban. Yung kanina, hindi. Yun nga, nakita na nga natin na talagang may crack na nga. Kaya napilitan tayo na baklasin muna to. Wala ho talaga tayong choice upang makuha yung problema kundi baklasin ho natin to. Hindi naman ho ganun ka laki yung damage, pero syempre ipagpapaalam ho natin sa ating minamahal na customer. Pero sa awa ng Diyos, nakita nyo naman kung gaano natin siya ginawa ng paraan. Okay? So sa oras na ito, okay na po ito mga kamaster, no? Meron ho tayo nakukuhang 0.95 amperes, 93 amperes. Then sa high head temperature ay 130 amperes, 30 microfarad. So luluto pa ho ng luluto yan mga kamaster. Okay? So sana po nakatulong itong munting video na aming ibinahagi ni Utoy sa mga oras na ito patungkol dito sa mga refrigerator na side by side, no? Na ano ba ang supply ng thermostat? Okay? Ang supply po ng thermostat natin ay 6 up to 6.7 6.8 acceptable pa yun mga kamaster, no? 6.8. So, yun po, para mag-switch ang ating compressor, kailangan ho natin ng 6 volts kasi ang ating thermostat controller ay 6 volts. Okay? 6.6 up to 6.8 volts. Ito naman, 1.5 volts lamang ito, mga kamaster, yung sensor natin. Okay? Kapag sira ang sensor, hindi ho aandar yung compressor. Tandaan nyo ha, baka mapagkamalian nyo, nagpalit na kayo ng board kasi maraming mga customer, mga technician na, kamaster, nagpalit na kami ng board, bagong-bago yung board, nagpalit na kami ng compressor, hindi pa rin gumagana yung compressor, bakit kaya? Ang sira lang pala ito. Klaro? Ito lang palang salary, no? Kaya sabi ko sa inyo, lagi kayong mag-evaluate ng system. Huwag yung tipong reprocess lang tayo ng reprocess, di ba? So, ito lang yung salary, no? Thermostat sensor lang. Kaya hindi umaandar ang compressor. O di naman kaya namamatay ang compressor. Kasi nga, nandito yung buhay ng compressor. O, kung anong sabihin ni sensor, thermostat sensor, yun ang susundin ni compressor. Kasi nga, speed switch po ito, sa madaling sabi, speed switch. Nandito yung nakasalalay ang frequency ng ating compressor. Kapag sinabi ni thermostat sensor na, oy, mainit na dito, hataw ka na. So, hahatog si compressor ng 40 up to 150 Hz. Okay? Pero kapag halimbawa malamig na yung fridge, sabi naman ni sensor
malamig na dito, o laylo ka muna dyan, chill ka muna, o ganun. So, kaya ito yung thermostat sensor natin ay yung pinaka-powerful na sensor sa loob ng system. Pangalawa, si defrost sensor naman. Kasi kapag kumapal naman yung yelo sa ating freezer, magko-command naman siya kay system na makapal ang yelo, then shutdown si compressor at mag-energize naman si heater. So, ganun lang yung cycle. Okay? So, ito po, sana nakatulong itong munting video na aming binahagi sa mga oras na ito patungkol sa kahalagahan ng thermostat sensor at thermostat controller at thermostat volts output. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang ay kuha po muna natin pala ng parameters. May sa section ba natin nakukuha ang negative 1? Then sa ating mga liquid line, mayroon tayong nakukuhang 135 pesos degrees. 135 PSI, joke lang, okay? So negative 1, then 135 PSI, then 0.93 amperes mga kamaster. At ang high head ay 131 degrees Fahrenheit. So luluto pa kung naluluto yan, okay? So paalala mga kamaster na yung ating thermostat signal, ito po yung maituturing natin na communication, okay? Communication saan? From motherboard to driver board ng compressor. Parang ano to parang yung Samsung, 'di ba, may communication tayo na 5 volts, 'di ba? 5 volts, 5.5 volts. Okay, ito naman, dito naman sa ating Electrolux ay 6 to 6.8 volts yung ating communication. Yun po yung speed switch o thermostat switch communication ng ating motherboard up to from motherboard to driver board para mag-switch yung ating compressor. Klaro? Okay? So, ang problema lang ho na ito, nagkaroon ng leak dito sa ilalim ng condenser part. Then, pangalawa yun nandito sa sa may capillary, mga kamaster. Napakalit na lamang na butas. Ayun, ito. Ayan. Ayan o. So, dito ho, nagkaroon ng leak sa itong salirin ho. Yan o. Tapos dito sa capillary, nagkaroon ng crack. Kaya, unti-unting nawawala yung freon o refrigerant. Okay? So, paalala yung na ito, si Electrolux o naggumawa nito yung takip ay wala na ho, okay? Hindi ho kami niyan kasi nung pagbukas namin ay talagang wala na siyang takip, okay? Klaro? So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.